Durugin ng Abu Sayyaf, yan po ang pangako ni Pangulong Duterte matapos sa pagsabog sa Davao City. At kaugnay niya mga konsultan si Professor Romel Banloy, eksperto po sa international security. Good morning, Professor! Good morning, Igan. Good morning sa mga nanonood na, mga kapuso. Sa inyong palagay, ito bang nangyari pag-atake sa Ross Night Market? Ano po ito? Parang sympathy attack o mismo Abu Sayyaf o marami pa hong ibang pwedeng maging mensahe yan? Lahat ng mga sinabi mo, Ian, ay mga posibilidad lahat yan. Pero yung kung ibabase natin sa mga pahayag, nag-claim na ng responsibility yung Abu Sayyaf Group at yan ay in-announce ng isang tinatawag nilang spokesperson na si Abu Rami. Si Abu Rami, ang tunay na pangalan niyan ay Muammar Ali. Siya rin ang spokesperson ng AFG na nagkaroon ng Samal kidnapping. Taga-suluyan si Abu Rami. At kung makikita mo rin doon sa mga reports ng otoridad natin, yung nature ng bomba na ginamit or improvised explosive device, sinasabi nila nakaparis to ng bombang sumabog last year sa Davao. Yun po yung kasagsagan ng APEC Summit po ng sumabog yung IED na yon. At yun din nagkaroon ng video yung ASG na nananakot na magbobomba sa inyong palagay, yung mga ganitong pag-atake po ng... At yung improvised explosive device na yon, common yan na ginagamit ng mga armadong grupo sa Mindanao at hindi lamang Abu Sayyaf Group ang gumagamit niyan. Gumagamit din yan yung Bangsamoro Islamic Freedom Fighter, mga lawless elements ng MILF, mga rogue factions ng MNLF. So, hindi lang Abu Sayyaf Group ang gumagamit niyan. Okay, nagdeklara po ang Pangulo ng State of Lawless Violence, ano? Malaki po ba maitutulong ito para sa anumang plano pang pag-atake sa hinaharap? Tactically, malaki ang maitutulong yan dahil mag-justify yung deployment ng mga law enforcement authorities natin, lalong-lalo na from the Armed Forces of the Philippines at Philippine National Police. So yung state of lawlessness ay mag-urge sa Philippine military, sa PNP at AFP na magkaroon ng greater visibility sa mga areas na may malaking banta ng terorismo. So makakatulong yan. Pero ang lagi nating sinasabi, Kaigan, na ang problema ng terorismo sa Pilipinas ay hindi lamang sa area ng military or law enforcement. Comprehensive yung ugat niyan. Kaya kailangan din natin ng comprehensive solution at yun ang tutukan din natin ng husto dyan. Pero yung nangyari sa Davao City, major blow yan sa Davao City, magiging major blow din yan sa Abu Sayyaf Group dahil magkakaroon talaga ng intensified actions against this group. Kung hindi military, anong binabagid mo na iba pang dapat na solusyonan ng gobyerno? Marami. Unang-una dyan, yung rason kung bakit sumasama yung mga mamamayan natin sa mga armadong grupo, yung perennial issue of poverty, unemployment, injustices. Yung mga issues na pinag-uusapan sa peace talks between the government and More Islamic Liberation Front. Lahat ng mga issues na yan, political, economic, social, and other issues, dapat matuunan ng pansin yan. Pero isa sa mga tinutuunan ng pansin natin ngayon na kasama ang aming grupo ay yung tinatawag naming disengagement. Sa ibang bansa ang tawag yan radicalization. Ibig sabihin, tutukan mo yung pag-iisip ng mga kabataan sa Mindanao na huwag hayaan sila mahikayat na sumama sa mga ganitong klaseng armadong grupo, lalong-lalo na yung mga grupo na naghahatik ng terorismo. So ang tawag namin dyan ay disengagement. Yung iba, deradicalization, counter-radicalization. So Professor, nagsimula narinig natin pulbusin na Abu Sayyaf kay Pangulong Estrada, sumunod kay Pangulong Gloria. So itong panibagong utos sa pulbusin ng Abu Sayyaf, sa tingin nyo, magiging mas matagumpay na or mahihirapan pa rin? May hirap. Very challenging yung pagharap sa banta ng terorismo na nanggagaling sa Abu Sayyaf Group dahil yung banta na to ay hindi lamang may domestic aspect. Meron din siyang regional and international aspect, lalo na
may ibang faction ng Abu Sayyaf Group ang nag-pledge ng allegiance sa ISIS at yan ay nagpapakomplikado kung paano haharapin yung problema. Malaking hamon talaga to. Hindi lang mga ang Pilipinas ang nagkakaroon ng ganyang klaseng dilema, pati na rin yung mga ibang bansa kapares ng Estados Unidos, mga European countries, dahil interconnected yung problema ng terorismo na kinakaharap ng bansa natin. May connection siya sa problema ng terorismo sa Indonesia at Malaysia, Thailand, connected siya sa terorismo na nangyayari sa Europe at sa iba pang bansa ng mundo. Kaya very challenging siya. Kaya hindi lang domestic response ang kailangan natin dito. Dapat din ma-intensify din natin yung regional actions natin through our neighbors sa Association of Southeast Asian Nations at ma-intensify din yung international cooperation. Dahil yung problema ng terorismo sa Pilipinas ay problema rin na kinakaharap ng buong mundo. Okay, maraming salamat po, Professor Romel Banlawi, eksperto po sa international security. Good morning. Salamat po.